Kaitan mo! Nandiyan na sila! Ulit Ginoo, lubhag. The farm! It's the farm! Buenos dias o todos ustedes. Kalahati lamang ang takbo ng makina. Kapitan, bakit hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa'y maglalagos na tayo sa palayang iyon, ginang. Mangyari ay wala ni isa mang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali at sa katotohanan ay di ko alam kung bakit wala ni sinuman ang nakakaisip nito. Humukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraanin sa Maynila. Alalaong bagay magbukas ng isang bagong ilog sa pamagitan ng paggawa ng kanal at sarahan ang dating ilog Pasig. Ngunit saan kukuha ng ibabayad sa manggagawa? Walang magugugol, Don Custodio, pagkat mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y piliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang ibubunga niyan. Mga kaguluhan? Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Nagalsa na ba ang mga bilangguang Hudyo laban sa banal na si Tito? Tao kayo, akala ko'y lalo kayong nakaunawa sa kasaysayan. Ngunit ang iyong mga kaharap ay di mga Ehipsyo ni Hudyo. At ang lupang ito ay hindi miminsang naghimagsik. Sa mga panahong ang mga taga rito ay pinipilit na maghakot ng malalaking kahoy upang gawing mga daong, kung hindi dahil sa mga pari. Ang mga panahong yaon ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Bigyan man sila ng lalong maraming gawain at patawan man sila ng lalong mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano, Indyong Ingles. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin niyang magpagamot. At ngayon, tinututan niya akong pumunta sa San Diego upang tingnan ang mga paupahang bahay. Ang mga bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang mga droga na yan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan nagmula ang mga masamang gamot na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri ng halaman. Hindi ito isang uri ng gamot na katutuklas pa lamang. At hindi rin to isang uri ng halaman na katutubo pa lamang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sangayon ako sa sinabi mong kaibigan. Sa pagkakatanda ko, mayroon niyang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito'y hindi gaanong napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. Maiba ako. Kamusta na nga pala ang itinatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po ang mga guro at ang paralang gagamitin. Sa palagay ko, hindi matutuloy iyon. Dahil tututulan ni Padre Sibila. Natutuloy po sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos makipagkita ni Padre Erele kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Paambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay halis sa Pilipino at Kastila. Ang kagamitan naman ay handog ng mayamang si Makaraig at isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa itaas. Maiwan ko na kayo. May iba nga ako kaibigan. Ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka kaibigan, tila yata ikay na mula ng ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Ang umiibig nga naman. Sabagay, talaga namang kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Maganda na ay, mayaman pa, kaya lang ay ano?
Teka, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lamang sabihin ay kaya lang, ang lagi niyang kasama ang tita niyang ubod ng sungit, palibhas ay matanda na. Magandang araw sa inyo. Maaari ba akong makisali sa usapan ninyo? Tila kayo'y nagkakatuwaan. Basilio, ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ano na nga po, Ginoong Simon? At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit po, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil sa mahirap ang mga tao doon. Sadyang hindi po kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Bueno, heto, saluhan niyo lamang ako sa pag-iinom ng serbesa. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Ika nga ni Padre Camora na masama raw ang puro tubig ang iniinom. Kung tubig lang ang iniinom ni Padre Camora, ay wala sigurong chismis silang maririnig. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay kayang makamatay ng apoy. At kapag tubig ay nagalit, maaari itong lumawak at naging dagat na kayang mangwasak at pumatay. Kapag ito naman ay pinainit at naging singaw ay kayang magtunaw. Ipagpamanhin ninyo, Ginoong Simon. Kami mauuna na sa inyo. Ang tito ng aking kasama ay naghihintay na doon sa may dakang hulihan. Walang anuman, pangarap. Basilio, pawang mga pangarap. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong iyon ay nakapanghihilakbo. Halos kinatatakutan ko. Siya ay tinatawag na kayo mangging kardinal. Kardinal? Kamahal-mahalang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Padre Valentino, halina sa itaas. Naroon na sina Padre Camora at Padre Salve. Salamat, Kapitan. Subalit, Kung hindi kayo papanhig sa kuberta, iisipin ng mga praile na ayaw kayong makisalamuhan sa kanila. Ako'y susunod na lamang. Kakausapin ko lamang muna ang aking pamangkin na si Isagani. Isagani, huwag kang aakyat ng kubyerta habang ako'y naroroon. Baka magpakalabis na tayo sa kagandahang loob ng kapitan. Opo. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang totoo ay ayaw nilang makausap ko si Doña Victoria. Ano? Saan naman kayo nagtago? Hindi nyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Ay nako, hindi ako nagtatago. Nakakita na ako ng mga ilog at tanawin. Ang may kabuluhan lamang sa akin ay yaong may mga alamat. Kung sa alamat lang din naman ang pag-uusapan, mayroon din yan ang ilog Pasig. Nariyan ang malapad na bato, patumbuhay na sagrado bago pa dumating ang mga Kastila at pinagtitirahan ng mga espiritu. May isang alamat, ang alamat ni Doña Jeromina na alam ni Padre Florentino. Lahat ng tao ay nakakaalam niyan. ngunit Padre, hindi ko pa alam ang alamat na iyon. Siya nga, ano ba ang tungkol sa kwentong iyon, Padre? Sabi nila may isang estudyante. Mawalang galang, ngunit Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra iyon, Ginoong Benzaib. Siya nga pala, saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang baka sa tubig? Hindi sa kanya, doon. Tumingin kayo sa malayo. Ayon sa kabo ng mga kawal na tumugis kay Ibarra, nang malapit na siyang masukol ay tumalon at sumisid. Sinasabing may mga 2 milya ang kanyang nalalangoy at minsang litaw ng ulo niya sa tubig ay inulan siya ng bala. Doon sa malayo ay nawala na siya sa kanilang paningin. Ngunit ang tubig sa mga dakong iyon ay nagkulay dugo. Ngayon hustong 13 taon na ang nakalilipas simula nang iyan ay mangyari. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay... Nagkasama sa bangkay ang kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na napakamurang paglilibing. Hindi pa, Padre Camora? Lagi ko ang nasasabi na ang mga filibustero ay hindi maaasahang magkaroon ng marangal na libing. Ngunit ano ang nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Nahihilo ba kayo? Kayo pa naman ang datihang manlalakbay. Kayo ba ay nanululas sa ganitong halos patak lang ng tubig ang laman? Dapat ninyong malaman na hindi ninyo maipapari sa isang patak ng tubig ang lakbaying ito.
Ang lawang ito ay higit na malaki sa alinmang lawa sa Swisa o lahat ng lawa sa Espanya, pagsama-samahin man. Nakakita na ako ng mga sanay na mandaragat na nangahilo rito. Ginoong Simon, mabuti pa'y bibigyan ko kayo ng efficacent oil. Paulita, pakiabot mo nga sa akin yung efficacent oil. Tiya, hindi niyo po nadala. Kung gayon, sumama kayo sa akin at mayroon akong bonamin sa aking bagahe. Kuya, sa iyong palagay, ako kaya makakapag-aral din sa Maynila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Huli, kailan kaya siya makapunta ng Maynila upang mag-aral? Kuya! Sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at mag-aral ka na sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama? Alam mo, Ama, iniisip na niya si Basilio sa mga oras na ito at ang pangako sa kanya ito na mapakasal sa kanya. Kuya naman! Maganda ang ani natin, Ama. Maganda, ngunit ano ang iyong ipinag-aalala? Ang mga praile, Ama. Magpaumanin ka, ipagpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, sila ay umaabuso na. Magpaumanin ka. Telesporo, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po ang naparito ninyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba at tungkulin ang paglilinang dito. Tama, kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay ipaglilinang ko na lamang sa aking kasambahay. Matagal na din siyang naging tapat na maninilbihan sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko upang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo na nagpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron. At nasaan naman iyon? At bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbabayad ni kalahati ng buwis hanggat wala akong nakikitang katibayan ng inyo nga ang lupang ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesporo? Wala kang mahihita kung patuloy kang magmamatigas. Handa akong makipag-usapan na ipaglaban lamang ang karapatan namin. Ke barbaridad, kunin ang anak na lalaki at gawing gwardyang sibil. Ama, huli! 500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong ama, Binibini. Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas, liban lamang itong Agnos. Handog ito sa akin ni Basilio. Ngunit ito'y hindi sapat. Tama, mamamasukan muna ako kay Himanang Pensyang bilang utusan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libranos, Señor de la Peste y de todo mal. Hay naku, bata ka. Hindi ko alam kung ano ang itinuro sa iyo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Pasensya na po. Pasensya? Hay naku. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste y todo mal. Sabagot ka nga! Aray! Aray! Opo! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libranos, Señor de la Peste y de todo mal. Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay niyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste y todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libranos, Señor de la Peste y de todo mal. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na iyan, hindi ka patatawarin ng Diyos ng iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Peste y de todo mal. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naaalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Ano yun? Si Ginoong Simon. Ngunit anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina?
hindi ko po kaya kayo matutulungan, Ginoo. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong pook ding ito tayo nagtagpo, may 13 taon na ang nakakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikaliligaya ko kung ako'y makatutulong naman sa inyo. At sa tingin mo'y sino ako? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila, isang taong ipinagpapalagay ng lahat, maliban sa akin, napatay na at ang tinamong sawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman, isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Totoong ako'y naparito, may 13 taon na ang nakakaraan. Upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ako akalaing ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakinggan. Hindi, Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan at ang wikang ito ay magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pamansa. Paanhin natin ang mga wikang ito. Itatago lamang ng huwa ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. At ano ang iyong mahihita kung ikaw ay makakapagpatapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulog sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumapatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Gayong ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaring hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman. Ang kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamatay ang mahihina at matitira ang mga malalakas. Kaunting pagtiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Mayroon akong kwintas dito na dati ay kay Cleopatra. Natagpuan nito sa mga Piryamidi. Mayroon din ako mga singsing na dati ay pag-aari ng mga mambabatas na Romano na natagpuan sa labi ng guho sa Kartago. Marahil yaong ipinakita ni Hannibal matapos ang digmaang Cannes. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pag-aari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha sa bahay liwaliwan ni Antonio Mosio Papilino sa Pompeia. Ginoong Simon, mayroon din ba kayong rosaryong nabindisyonan ng Papa? At mga bagay na nanggaling sa Roma at mga padibusyon? Nasabi ni Inay, nagbibigay ng siguradong kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Inay naman! Sinang, ano ka ba? Parang hindi ka dalaga. Mayroon akong ng mga hinahanap niyo. Ayan ang mga antigong alahas. Ang singsing ay dating pag-aari ng Prinsesa de Lambel at ang mga hikaw sa dama ni Maria Antoinette. Ay, ang ganda naman. Uhay. Inay naman. Tingnan ninyo, ang isa lamang sa mga asol na batong ito na parang walang malay at matahimik. Malinis na tila bituing nagmumula sa kalangitan. Kapag nairegalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakatitiyak na ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya na nanggulo sa kapayapaan ng lahat at sa isa pang maliit na batong tulad nito. Mapula, simpula ng dugo ng puso at pagkauhaw sa paghihiganti. Singkinang ng luha ng ulila, muling natamo ang kalayaan. Naibalik ng ama sa tahanan, ang ama ng mga anak at sa kanyang asawa at ang buong pamilya ay nailigtas sa miserableng hinaharap. Mayroon akong isang kahong katulad ng mga manggagamot na kinatataguan ng buhay at kamatayan, ng lason at ng lunas. At sa pamagitan ng isang dakot nito ay mangyayari kung paluhain lahat ng mamamayan sa Pilipinas. Kayo, wala ba kayong maipagbabili? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay pinagbibili na at ang natira ay wala ng gaanong halaga. At ng Agnos ni Maria Clara? Tama! Iyon na isang lakit na may brilyante at esmeralde. Isinot iyon ng matalik kong kaibigan bago siya nagmungha. Ibig ko ang disenyo. Magkano mo ipagbibili? Nagustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O ibig mong ipagpalit ng ibang hiyas? Umili ka. 500 piso
500? Kung ako sa'yo, itatago ko na lang iyang parang relikya. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya ay payat na, mahina at halos hindi na makapagsalita, kaya't ipinagpapalagay ng lahat na siya ay mamamatay na santa. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi, siya ang padre kompesor niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli ang Agnos at pinili pa niyang isanla ang kanyang sarili. Kung tututulan niyo ako ay pupunta lamang ako sa bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Pagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nag-udyok sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakip na pinagmimithian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahuhulog sa aming kamay sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihinga namin kayo ng malaking tubos. Telesforo Juan de Dios. At sa wakas, ay natagpuan ko na rin ang aking sarili. Ba, di nakakatawa. Anong pinagsisigaw mo dyan na parang babae? Magandang araw po, Padre Milon. Galit ka ba? Bakit ka sumisigaw? Hindi pa naman ako bingi. Hindi naman ako galit. Hindi galit? Bakit sinisigawan mo ako? Palta de respeto. Respeto? Hindi nyo kailangan ng respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi kundi pinaghihirapan. Kung gusto nyo ng respetuin kayo, matuto kayong respetuin ng ibang tao. Manghas ka! Anong pangalan mo, ha? Placido Penitente. Placido Penitente? Mas mabuting Placido Disparate. Tama na, Padre. Wala akong karapatang umalipusta ng kapwa. Wow! Bakla ka yata! Magandang umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Padre. Ba't kayo sumisigaw? Hindi pa naman ako bingi. Hala! Humda sa isang talakayan. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa elementong bumubuo sa salamin. Sinong maaaring makapagsabi ng komposisyon nito? Hoy! Antukin! Masyado kang tamad. Alam mo ba ang leksyon at ikay natutulog na? Ano po ba ang sinasabi niyo? Tonto! Bakit ako ang tatanungin mo? Padre, nana po kayo ni Padre Fernandez. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito upang tayo makapag-usap. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-usapan ang lahat. Ang lahat daw ay tuloy, ngunit hinahayaan nila ang katataasang lupo ng paaralang primarya ang mga desisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang aking sinasabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdidesisyon. Papaano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin iyan kay Padre Irene at ang sabi niya sa akin ay ganito, malaki na ang ating tinamo, nagawa na natin na ang ating kahilingan ay maimang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa papaanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawa ang paraan na sinasabi sa akin ni Padre Irene. Ang mananayaw ni Pipipay. Tignan pa natin ang isang paraan. Maaari namang si Ginoong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hinihingian ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pagkausapan ni si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyang isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na ngang maarte. Isipin mo na lang ang kaginawaang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matia. Hindi naman siguro masama kung atin munang susubukan ang mga parang hindi mahala tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Kung ako'y hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani, kung gayon, ihintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Ginoong
Basta. Ikaw pa pala, Isagani. Maupo ka. Kumusta na si Florentino? May kailangan ka ba? Maraming salamat po. Maayos po ang lagay ng aking amain. Sige, magpatuloy ka. Marahil ay narinig nyo na ang tungkol sa balak naming mga estudyante na ang magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ito ay isang bayan ng mga plano at panukala. Nais naming humingi ng tulong sa inyo upang mapakiling si Don Custodio sa amin. Oo, walang makakahigit sa akin pagdating sa pag-ibig at tinubuang lupa at paghahangad ng pagsulong. Ngunit hindi maaaring tumulo ng ganun na lamang. Hindi ko alam kung batid ninyo ang aking kalagayan. Isang kalagayang masilan, marami akong pag-aari. Kailangan kumilos na may lubos na pag-iingat. Hindi po maaaring ang hari naming ilagay kayo sa kagipitan. Ngunit kahit napakaunti ang nababatid ko tungkol sa batas, mga kautosang hari, mga lathala, at mga kapasyang umiral sa ating bayan, ay nakala ko kung hindi magkaroon ng kamaan, ay makitulong sa adikain ng pamahalaan. Lisa lamang ang aming layunin at sa mga paraan lamang kami nagkakaiba. Diyan nga nariyan ang suliranin. Sa karaniwang sabi, ang gumawa ng isang bagay na laban sa kaniyang mga panukala ay makasusugat. Inakala ko na ang mga pamahalaan ay dapat tumahanap na matibay na saligan. Binata, nararapat na iwanan sa isang tabi ang mga hakbang na iyan sapagkat mapanganib, dapat pagkatiwalaan ang pamahalaan. Paumanhin, naintindihan ko po ang gusto niyong sabihin. Kung gayon, mauuna na po ako. Binata, ako man ay nagkaroon ng ganoong kaisipan. Ang tagumpay ay hindi nagbibigay ng kapanatagan sa kaisipan. Ang bawat bansa ay may sariling pagpapahalaga, gaya ng pagkakaroon ng sariling klima at mga sakit. Kaawa-awang binata, kung lahat ay nag-iisip na gaya niya, ay hindi ko sasabihin hindi kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Napakatagal naman. May meeting pa ako. Kustodani! Pumunta lamang ako dito upang sabihin huwag muna tayo magkita. Nagkakagulo ang mga estudyante ngayon at baka ako'y pamanmanan. Kustodani, my loves! Ikaw naman eh! Kustodani naman eh! Pakis nga! Sige na! Ano ka ba? Baka naman may makakita sa atin. Kustodani, alam mo kasi namatay ang aking tiyahin at kailangan namin ng pampalibing. Tiyahin? Hindi ba 3 taon nang patay ang tiyahin mo? Ay, yung kapatid pala ng tiyahin ko. Sige na, kahit 500 lang. O ito. 1,000. Wala akong barya eh. Salamat, Custodio. Pipay, tignan mo iyon. Pera lang yata ang ipinunta sa akin. Paano na ako ngayon? May reserva pa nga pala ako. Si Matia Matix nga iyon. General, ang anak na dalaga ng Kabesang Tales ay bumalik dito at hiniling ang paglaya ng kanyang nunong may sakit. 3 araw na siyang naparito. Siya ay isang kahabag-habag na dalaga. Hala, sulatan mo ang tiniente ng Gwardyang Sibil upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi na sila masasabing tayo'y walang habag. Kumusta ang bakasyon, Placido? Paano ka nag-aliw? Ganoon? Ganito. At ikaw? Napakabote. Inanyayahan ako ni Padre Camora, ang kura ng tiyani ng siyang hapunan. Ang daming magagandang dalaga roon. Nakilala ko roon ang katipan ng estudyanteng si Basilio. Ang pangalan niya ay Holy at napakaganda. Ngunit masungit din naman. Oh, kumusta ang bakasyon, Isagani? Mabuti. Di yata si Basilio dinakip, Padre Rene. Oo, ngunit huwag sana kayong mabahala. Kapitan, makasasama sa inyo. Kapitan Tiago, huwag. Patay na siya. Pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Ano ang wika ninyo, Hermana Bali? Dinakip si Basilio? Oo, Huli. Nakabilanggo siya ngayon kasama ng ibang mga estudyante.
Hindi! Si Kapitán Tiago naman ay patay na. Sino pa ang naglalabing tutulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camora, hindi ba siya ang nagpalaya sa iyong lolo Celo? Hingan mo siyang muli ng tulong, tiyak na mapapalaya niya si Basilio. Diyos ko! Tulungan mo po si Basilio! Huli! Kailangan ko po ang iyong tulong, Padre Camora. Tungkol po ito kay Basilio. Aking tutuparin kung ako ang iyong pagbibigyan. Isa akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinyata at ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Ngayon pinarusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit noong mahimagsikan na hindi ako nakialam, nabigo sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Narito ako sa labas ng dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa ako nang ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusanan dahil rin sa akin. Urong solong ang aking mga desisyon dahil umiibig pa ako noon. Ngayong patay na ang aking puso, wala nang dahilan para umatras. Pareho na tayo ngayon. At sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng banggo at rangya. Ikaw na may gigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Para saan naman po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiang naiambak, mga kagagawang walang katwiran at mapangapi. Ngayong gabi, magkakarinig ng pagsabog ang mga Pilipinas at paparusahan ang mga makasalanang hindi magawang parusahan. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Napakaningning ng liwanag na ibibigay nito, ngunit pansamantala lang. Pagkaraan ng 20 minuto, mawawala ang ilaw ng lampara. Kapag inayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayoy, hindi na pala ninyo ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga artilyero at iba pang kinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Kabisan Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo at ang mga mamamayan ay nanaisin na ring lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Kiruga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Kabisan Tales ay susubukang agawin ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina, ang lahat ng hindi handa. Ang lahat kahit ang mga walang laban? At lahat ng Indio, Mestizo, Insik at silang duwag kailangang magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na mapagpapaapi. At ano na lang ang sasabihin ng mundo sa gagawin nating ito? Pupuriin tayo ng daigdig. Ano naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangang isipin kung pupurihin nila tayo o hindi? Bakit ko kailangan linagpin ang mundong kailangan man ay hindi lumingap sa akin? Tama ka. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin. 10:00 ng gabi. Lumayo kayo sa daan analog sa 9:00. Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya. Napakaganda mo ngayon, Iha. Magnifico. Bonito, bonito, Iha. Kamukha na kita ngayon. Maganda. Iba na talaga paglahi ng magaganda. Salamat, tiya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Juanito, tinatanggap mo ba bilang asawa ang babaeng ito? Magsasama ng tapat sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang sa kamatayan. Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba bilang asawa ang lalaking ito? Magsasama ng tapat sa hirap at ginawa habang buhay hanggang sa kamatayan. Opo, Padre. Ngayon, kayong dalawa ay kasal na. Wala ba kayong mga kamay? May dumi ka sa mukha.
Paulita ay ikakasal na pala kay Juanito Pilais. Kaawa-awang itagani. Ang dami palang mamamatay sa pagsabog na magaganap. Kaawa-awa naman sila. Payuhan ko na lamang kaya ang ilan na umalis upang hindi madamay. Hindi. Ano naman ngayon sa akin kung mamamatay sila? Hindi ko dapat sirain ang pagtitiwala niya. Siya ang nagdibing sa aking ina at ang mga tao sa loob ng pumatay. Sinubukan kong kalimutan ang lahat, magpatawad, pero ang lahat ay may hangganan din. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Don Simon. Maaari ba itong magamit? Oo naman. Bakit hindi? Ilagay ninyo roon sa kainan. Hindi sila dapat madamay. Papasukin niyo ako, ililigtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tignan mo ang iyong suot. Tayo nasa eskolta. Madali. Ano ginagawa mo dito? Isagani, tara na, umalis na tayo dito. Bakit ka aalis? Puntahin natin siya. Iba na siya bukas. Ibig ko siyang makita. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog iyon anumang oras ngayon. Tara na! Bukas ay iba na siya. Kawaan ka ng Diyos. Nakasulat dito, Manisesel Paris Crisostomo Ibarra. Isang biro lang yan. Hindi magandang biro, isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra, siya ang nagsulat nito. Sulat kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kayang nais niyang tayong patayin lahat? Padre Erene, pakitaas na lamang ang mitsa. Isang saglit lamang. Magnanakaw! Habulin niyo ang magnanakaw! Masama ba ang inyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Huwag kayong matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoo ang may Diyos? Kahit saan tayo nagtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw ko mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, na malaon ng ipinapalagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihinti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari, hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang kanyang kapasihan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipinahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makapababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.